So welcome po sa ating church. Nasa Gospel of Christ Church po tayo. So happy, actually hindi ko kayo babatiin ng happy resurrection dahil araw-araw tuwing inaalala natin yung death, burial, and resurrection ni Jesus Christ, si Jesus ay already resurrected na. Amen? Amen po ba? So mahaba-haba po yung topic natin for today. Pakisabi nga po, hindi ako matutulog. Magpo-focus ako para makita ko si Christ. Amen po ba? So ang topic po natin today is Salvation in Christ Jesus Part 3. So sino po dito yung nandito nung Part 1? Yan. Part 2. So ang topic po natin ng Part 1, si John the Baptist nung binaptize niya si Jesus Christ. So mineditate po natin siya sa iba-ibang book, sa 4 gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Amen po ba? Mineditate natin siya, iba-iba yung interpretation nila, pero lahat yon patungkol kay Jesus Christ. Amen po ba? So sa part 2 naman po, ang mineditate natin, si Jesus Christ ba talaga nasa Old Testament ba talaga siya? So, mineditate natin yung time na sila Moses, umalis sila sa Egypt. Amen po ba? Kasi natin yung dagat, yung shadow ni Jesus nandun siya. So, balikan ko lang po ng onti yung part 1. Kasi, connected po siya dun sa part 3. So, sabi po dyan, Matthew 3, "In those days, in John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, Repent for the kingdom." Ang meaning po ng kingdom sa original text, Basileia, royal power, kingship, dominion, rule of heaven is at hand. So pag sinabi po na kingdom of heaven, hindi po yan pertaining sa lugar. Pertaining po yan sa authority. Pertaining po yan sa power, dominion. Yan, not to be confused with an actual kingdom, but rather the right of or authority to rule over a kingdom. So again, kapag kingdom of heaven, kapag binabanggit yung kingdom of heaven, pertaining to Christ, pinapertain dyan yung authority ni Christ. Clear? Clear? Nare-remember pa po ba? Nare-recall pa po ba natin yung part 1? So, tuloy. Sabi sa Mark 1, the beginning of the gospel of Christ, the Son of God. So, sinasabi ni Mark, yung gospel ni Jesus Christ is, siya ay Son of God. Siya ay sa Diyos. Simple term, di ba? Siya ay sa Diyos. So, kung naniniwala ka naniniwala ka kay Jesus Christ, naniniwala ka na si Jesus ay sa Diyos. Amen po ba? Amen. So binabalikan lang po natin yung part 1 . Hindi po ito yung topic ko. So sinamarize natin siya sa pinakadulo ng part 2 para mas clear. Ito po yung summarization niya. Pag pinagsama-sama natin lahat yung 4 gospels, then next day John saw Jesus coming towards him and said, "The Lamb of God, ang kordero ng Diyos, who takes away," so hindi mo maaalis kung wala kang authority. Hindi mo maaalis yung sin of the world kung wala kang authority. Wala kang power dun sa kingship. Sabi sa Mark, remission of sin, verse 31, "But that he should reveal to Israel, Luke, salvation of God." So ang sinasabi dyan, si Jesus may authority para alisin yung lahat ng ating mga kasalanan dahil lahat po tayo ay makasalanan. The moment na inalis na ni Jesus, kinuha niya na yung lahat ng ating mga kasalanan, tayo po ay ligtas na. Amen po ba? So may tatanungin po ako sa inyo, ano ba yung process para kunin ni Jesus yung kasalanan natin? Kasi pag pinag-usapan natin yung salvation, may proseso siya eh. Hindi pwede na yung Diyos, binigay niya si Jesus, yun na yun. Hindi po ganon. Yung Diyos, hindi pinagtatakpan yung kasalanan natin. May proseso siya para alisin yung ating kasalanan. Which is yun po yung i-meditate natin. Amen po ba?
So may tanong po ako, bago ako mag-start dun sa topic, may tanong po ako sa inyo. Why was Jesus Christ crucified? What crime was he accused of committing? Tingin niyo po, ano po yung kasalanan ni Jesus na binintang sa kanya para mapako siya sa krus? Blasphemy. Blasphemy sa church. Blasphemy na sinasabi niya na siya ay Diyos. Diba? Pero sa panahon po natin ngayon, dalhin po natin ngayon sa panahon natin ngayon, meron po bang leader ng church na nagsabing siya ang Diyos tas kinulong siya? Na yun yung reason criminal case. Criminal case, sinabi niya na Diyos siya pero kinulong siya dahil doon. Wala naman. May nakulong, alam ko may nakulong pero hindi yun yung dahilan. Nakulong kasi minolest siya. May minolest siya. Yun yung criminal case. Doon na nakialam yung government. So kung dadalhin po natin sa panahon natin yan, yung crucifixion that time, nung 90s, Celia Electrica, sa early 2000s, lethal injection. So wala naman po sigurong na Celia Electrical dahil sinabi niyang Diyos siya. Wala rin pong na lethal injection dahil sinabi niya rin na Diyos siya. So ano nga ba? Bakit kung sinasabi niya sa akin na blasphemy yung kasalanan ni Lord, bakit siya pinako? Na-prison ba yun para ipako siya? Nagigets niyo po ba yung tanong ko? Diba? Diba? Make sense naman, diba? Bakit nakialam yung government sa pag-crucify kay Jesus Christ? Kung ang issue is religion. Kung ang issue is belief. Yan. Amen po ba? Nagigets pa po ba ako? Yan. So, dapat po, after po natin matapos yung teaching, dapat masagot natin siya. So, sabi dyan, yung buong context po niyan, to give you the whole summary, yan po yung mula dinala si Jesus kay Pontius Pilate hanggang ipako siya. Lahat naman po tayo, I believe na bilang Christian, napanood na po natin yung story about Jesus Christ. O kaya naman, may nai-preach na sa atin ng buong context na to. Pero, gusto kong i-meditate natin siya kung ano ba talaga yung nasulat. Kasi kung hindi natin siya i-meditate kung ano yung nakasulat, maliligaw kasi tayo Posible na may idagdag dun sa movie. Posible na may mga naging practice, may mga naging rumors, yung mga ninuno natin na napasa na lang. Naging tradisyon na lang yung about sa crucifixion ni Jesus Christ. So kailangan nating bumalik sa Bible. Kailangan nating hanapin si Jesus Christ sa Bible. So sabi diyan, then they lead Jesus from Chiapas. So ano po yung Chiapas? Yan po, Caiaphas. Yan po yung high priest that time during Jesus Christ. So nung hinuli po si Jesus, yung mga leaders po ng churches, ginudge po siya, pero hindi nila ma-judge si Jesus Christ. Hindi nila mapagkasunduan kung paano siya papatayin. 2, praetorium. So ano po ba yung praetorium? Yun po yung kampo ng Romano. So kampo po yan ng mga sundalo. So dyan sa kampo na yan, and it was early morning. Dinala nila si Jesus early morning, but they themselves did not go in the praetorium lest they should be defiled, but that they might eat the Passover. So yung mga leaders po ng churches that time, hindi po sila pwedeng pumasok dyan sa lugar na yan. Kasi lalo na po, magkakaroon sila ng Passover. Meron silang ganap. So kapag pumasok po kayo dun sa, that time po, by law, sa law ng mga Hudyo, pag pumasok ka dyan, kailangan mong i-cleanse. Which is kaya ayaw nilang pumasok. So ang ginawa, 29, Pilate then went out to them and said, "What accusation do you bring against this man?" So dinala nila si Jesus dun sa lugar ng base ng mga sundalo, tapos tinanong sila ni Pilate, anong accusation nyo? Anong kasalanan ng tao na yan? So sino po ba si Pilate? Si Pilate po ay government ng Rome. Hindi po siya emperor. Ang emperor po that time is si Emperor Nero or Julius Caesar II. Yung Julius Caesar na title po,
hindi po siya talaga yung pangalan ng emperor. Sa Catholic Church po, may binibigay po Pope Benedict, blah blah blah, John Paul II. Title lang po yun, pero yung actual name nila hindi ginagamit. Same din po dito yun. So hindi po history yung topic natin. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo na nangyari talaga siya. Kung i-compare natin siya sa history, nangyari talaga, totoong mga tao tong pinag-uusapan natin. Nagmamatch yung Bible sa history. Amen po ba? John 18:30, they answered and said to him, if he were not, basa po, an evildoer, we would not have delivered him to you. So ang tingin nila kay Jesus Christ ay evildoer. Gumagawa ng masama. In short, kriminal. Hindi namin siya dadalhin sa'yo, Pontius Pilate, kung wala siyang ginagawang mali. Kung matuwid siya. Pero, i-meditate natin siya sabi ko nga, i-meditate natin siya sa ibang book. Kasi kung kay John ko lang siya babasahin, hindi natin makikita yung buong context. So, ang ginawa ko po, yung 4 na gospel, kung ano po yung mas detailed, yun yung pinakita ko dyan. Yun yung po yung kinuha ko na text. So, sabi sa Luke 23, verse 2, and they began to accuse him, saying, we found this fellow perverting the nation, forbidding to pay taxes to Caesar, saying that he himself is Christ, a king. So, 3 po yung binintang nila kay Jesus. Perverting the nation, forbidding the taxpayer to Caesar, saying that he himself is Christ, the king. So ano po bang ibig sabihin ng perverting? Sa original text, diastrepo. Pakisabi nga po, diastrepo. To distort, to turn aside. So in short, sa salitang kalye, binabaluktot niya yung tama. Ganun nila tinitingnan si Jesus. Si Jesus mali siya. Kami yung tama. Ganun po tinitingnan ng mga religious leaders si Jesus nung panahon niya. Maling-mali si Jesus. Isipin niyo po, kapag pinipreach niyo si Jesus at yung mga taong nagsasabi na mali ang pinipreach mo, kulto ka na pastor, kasama po sila dyan. Kasama po sila sa hindi naniniwala kay Christ. Basta si Jesus yung pinipreach mo, hindi yung sarili mo. Kapag sinasabihan ka ng tao na dahil kay Jesus mali ka, nasa tama ka. Kasama yan sa persecution mo. Amen po ba? Kasi yung mga tao na yan, nakabase yan sa kaya nilang gawin. Nakabase yan sa law. Didikdik nila yung batas sa'yo. Hindi nila ididikdik si Jesus sa'yo. Yung sunod na inano nila kay Jesus, inaccuse nila, forbidding to pay taxes to Caesar. I-explain ko po yan mamaya. Meron niyang revelation sa dulo. So, pakitandaan lang po, forbidding to pay taxes to Caesar. So, ina-accuse nila, sinasabi nila na si Jesus, sinabi niya na huwag kayong magbayad ng tax kay Caesar. Pag sinabi pong tax, usaping pera. Hindi ka pwedeng hindi natin pwede pag-usapan yung tax nang walang involved na pera. Tama po ba? So yung third, he himself is Christ, a king. So pag sinabi pong Christ, Messiah, tagapagligtas. So hindi sila naniniwala na si Jesus tagapagligtas siya. Hindi sila naniniwala na si Jesus ay hari siya. So kung hari ka, meron kang authority. So ibig sabihin, hindi sila nagpapasakop sa authority ni Christ. Malinaw po? Malinaw naman po. So verse 31, then Pilate said to them, you take him and judge him according to your law. So sabi ko nga po kanina, kung issue po ng church yung blasphemy, bakit kailangan umabot sa government? 'Di ba? Bakit kailangan na yung government yung mag-judge, mag-trial dun sa tao? Bakit hindi na lang yung law nyo sa church nyo? 'Di ba? Kasi, di ba, kung maaalala natin yung babaeng nangangalon niya, nagkasala siya, dapat siyang batuhin. So, ang tanong ko po uli,
bakit hindi na lang batuhin si Jesus? Diba? Total naman, blasphemy naman yung issue nila, di ba? Total naman, religious naman yung concern nila, bakit hindi na lang ganun yung gawin? I-explain ko po mamaya kung bakit. Actually, nandito na siya. Therefore, the Jews said to him, "It is not the lawful for us to put anyone to death." Talaga ba? Hindi ba talaga lawful sa batas nyo na pumatay ng tao? Di ba nang babato kayo ng tao hanggang sa mamatay? Paano mo nasabi na hindi talaga lawful sa inyo na pumatay ng tao? Nagigets po ba? Nasusundan naman po yung kwento, di ba? Alam niyo kung bakit? Dahil po dito. They lack legal authority under Roman rule to execute prisoner, forcing them to bring Jesus to the Roman governor. Their goal was to ensure a public legal execution, crucifixion rather than a local religious stoning. Hindi po sapat dun sa mga religious leader na babatuhin lang nila si Jesus. Bakit? Kasi mako-contain lang yun sa Jews' belief. Hindi kakalat yung pagkamatay ni Jesus. Kailangan dapat publicly makita ng maraming tao, makita ng buong mundo na si Jesus in-execute siya. Make sense? Make sense, di ba? Saka hinula po yun na si Jesus mamamatay siya sa mahirap na paraan. So again, para makita ng public execution po yan. Kaya siya pinako. Kaya pinursu ng mga religious leader na mapako siya. Verse 33, then Pilate entered the praetorium, again called Jesus and said to him, "Are you the king of the Jews?" Jesus answered him, "Are you speaking for yourself about this, or did others tell you this concerning me?" Pilate answered, Am I a Jew? Your own nation and the chief priests have delivered you to me. What have you done? So yung tao mo mismo, Jesus, yung mga Jews mismo yung nagdala sa'yo sa akin. Totoo ba, ikaw ba ay hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus na, ikaw ba nagsasalita ka base sa sarili mo o base sa kwento ng iba? Diba? Nagtatanong ka ba sa akin kasi sa sarili mo o nagtatanong ka kasi may nakuha kang chismis? Kayo po, paano nyo po hanapin si Jesus? Dahil ba sa rumors ng kwento ng iba o dahil na-curious kayo? Personally. Kayo po ba pumunta kayo sa church hindi dahil na-impluwensyahan kayo ng kaibigan nyo o dahil gusto nyo? Gusto nyo makita palalo si Jesus sa church na to? Magkaiba po yun. Magkaibang motive po yun. Jesus answered, "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servant would fight so that I should be delivered to the Jews, but now my kingdom is not from here." Pilate therefore said to him, "Are you a king then?" So si Jesus, sinasabi niya dito na hindi ako galing dito sa mundo na to. Nanggaling ako kasi kung dito ako nanggaling, ipagtatanggol ako ng mga nasasakupan ko. Jesus answered, "You say rightly that I am a king. For this cause I was born, and for this cause I have come into this world, that I should bear witness to the truth." So tama ka. Hari ako. Bumaba ako dito dahil sa cause na to, para dito. Pumunta ako dito sa mundo na to para ma-accomplish to, para maipakita yung katotohanan. I should bear witness to the truth. Everyone who is of the truth hears my voice. Pilate said to him, "What is the truth?" Sa inyo po, sa panahon po ngayon, ano po yung totoo sa inyo? Ano po yung pinangahawakan nyo na totoo to? Totoo tong gospel na to? Paano mo masasabi sa akin na yung pag ikaw yung nag-share dito, totoo yung sinasabi nung nag-share? Kasi gusto ko makita nyo yung totoo. Para pag lumabas kayo, may marinig man kayo, kayo mismo, alam nyo yung totoo eh. Nababalidate nyo kung alin yung totoo sa hindi. Amen po ba? Kasi hindi mo kailangan aralin yung peke para lang makita kung peke siya. Pag nakita mo yung totoo, makakita ka ng peke, mababalidate mo. So ano ba yung totoo? So basahin po natin siya sa John 1.
And of His fullness we have all received, and grace for grace. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. So nung dumating si Jesus Christ, doon dumating yung grace, doon dumating yung truth. Ano ba yung meron nung dumating si Jesus Christ? Ba? Then Jesus said to them again, I am going away and you will seek me, and I will die in your sin. Where I go, you cannot come. And he said to them, you are from beneath, and I am from above. You are of this world, and I am not of this world. So galing si Jesus sa taas. Tayo. Nandito tayo sa lupa. Therefore, I said to you that you will die in your sins, for if you do not believe that I am He, you will die in your sins, that I am He. Sa Old Testament po, pag sinabi pong I am, it's pertaining to God. It's pertaining to the Lord. So kung hindi ka naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos, ibig sabihin mamamatay ka sa kasalanan mo. Wala naman po sa atin ang hindi nagkasala. Kahit katiting, nagsinungaling ka, nangupit ka, lahat po tayo nagkasala. Kahit po ako. Lahat po tayo. So lahat tayo fall short. Pero once you believe in Christ, you are forgiven, you are justified. Amen po ba? Then Jesus said to those Jews who believe Him, so kausap niya po ay mga Hudyo, if you abide in my word, you are my disciple indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. So ano ba yung sinasabi ni Jesus diyan? Saan ba sila lumaya? Then Jesus said to those Jews who believe Him, if you highlight, Jesus answered them, most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. And a slave does not abide in the house forever, but the Son abides forever. Therefore, if the Son makes you free, you shall free indeed. So lahat po tayo, slave po tayo ng kasalanan. Lahat po tayo, nalugbok po tayo sa kasalanan. Pero dahil po, sa one sacrifice si Jesus, tayo po ay lumaya na doon. Tayo po ay malaya na. Amen po ba? Clear po ba? So again, kung hindi tayo naniwala, paano ka lalaya? So yan po yung totoo. Yan po yung sinasabi ni Jesus na totoo. Totoo na tayo ay pinatawad na. Totoo na tayo ay malaya na. Totoo na dahil sa isang sakripisyo niya, tayo ay pinatawad na. So kung titingnan po natin yung the past few weeks, marami pong nagpipinitensya. Marami pong feeling nila nagsasacrifice sila para ma-please nila si Lord. Pero yun po ba yung sinasabi ng Biblia para mapatawad sila? Hindi po, di ba? Hindi po yun yung paraan para ma-justify. Hindi po yun yung paraan para mapatawad ka. Pero bakit natin ginagawa? Kasi nakasanayan eh. Kasi tradisyon na lang natin yan eh. Minana na natin yan sa kaninu-ninuuhan natin. 'Di ba? Sabi po kanina, inaccuse nila si Jesus, pinipervert yung gospel. Evil doer. Binabaloktot yung mali. So sa point of view, sa panahon natin ngayon, ang point of view ng maraming tao, tama na sila yung gagawa ng paraan para mapatawad sila. Tama na pagtrabahuhan nila yung kasalanan nila kasi para ma-please nila yung si Lord. Pero yun ba yung sinasabi ng Biblia? Kung binabasa niyo po, sinasabayan niyo ako magbasa, wala na pong ibang paraan kundi si Jesus lang. Amen po ba? Son makes you free, you shall free indeed. He went out again to the Jews and said to them, I find no fault in him at all. Walang makitang kasalanan si Pontius Pilate kay Jesus. Now at the feast, he was accustomed to release one prisoner. So hindi ko na po babasahin yan. Ang sinasabi lang po dyan, during the feast of the Passover, kailangan po, meron pong isang bilanggo na palayain. So pinapili po yung mga tao dyan kung si Barabbas ba o si Jesus. So si Barabbas po, sabi po dyan, nag-commit ng murder at nag-commit ng rebellion. Pero alam niya na yung mga
leaders ng church, meron silang inggit kay Jesus. Meron silang envy. While he was sitting, sabi sa Matthew 27, kasi itong part na to, hindi to nabasa, hindi to nasulat sa ibang book. Kay Matthew lang siya nasulat. While he was sitting on the judgment seat, his wife sent him saying, have nothing to do with that just man. Kahit yung asawa ni Pontius Pilate, alam na si Jesus wala siyang kasalanan. For I have suffered many things today in dream because of him. Luke 23 said to them, you have brought this man to me as one who mislead. So si Jesus daw nagmi-mislead ng tao. Again, evildoer, perverter. People, and indeed having examined him to your presence, I have found no fault in this man concerning those things which accuse him. Again, inulit-uli ni Pontius Pilate, walang kasalanan si Jesus. Wala akong makita na kasalanan sa kanya. Kahit sinasabi niyo na nami-mislead siya ng tao. No, neither did Herod. So, hindi ko na po sinulat dyan, pero sa Mark, sa book ni Mark, sinulat niya pa po doon na bago i-judge si Jesus uli ni Pontius Pilate, dinala nila si Jesus kay Herod. So, sino ba si Herod? Si Herod po, siya po yung governor ng Galilee. Isa po siyang half Jews saka half Romans. Pero hindi rin siya ma-judge ni Herod. Wala rin si Herod makitang kasalanan kay Jesus. For sent you back to him, and indeed nothing deserve of death had been done by him. So hindi niya deserve na mamatay. I will therefore chastise him and release him. For it was necessary for him to release one to them at the feast. So, pinipilit po ni Pontius Pilate na wala akong makitang kasalanan, hindi niya deserve na mamatay. Hindi niya deserve na parusahan, wala akong makitang mali sa kanya. And they all cried out at once, saying, away with this man, and release to us Barabbas, who had been thrown into prison for a certain rebellion made in the city and for murder. Pilate, therefore, wishing to release Jesus again, called out to them, but they shouted, saying, crucify him. Crucify him. Paulit-ulit si Pontius Pilate na wala akong makitang mali sa kanya. Pero paulit-ulit yung mga tao na si Barabbas na lang yung pakawalan mo, i-crucify nyo si Jesus Christ. So then Pilate took Jesus and scourged him, and the soldier twisted the crown of thorns and put it on his head. Alam niyo po ba kung gaano kakapal yung gaano kahaba yung tinik na yan? Alam niyo po ba kung gaano kahaba yan? 1 inches po. Yung kapal niyan. 1 inches. Ito po yung binaon sa ulo ni Jesus Christ. 1 inches. Hindi po, nung binaon po siya, hinula po na dapat walang mababaling buto, walang masisirang buto. Kung ganyan kakapal yung bumaon sa ulo mo, kapit na kapit yan sa anit mo. Imagine po ang lalaki po ng Roman soldiers. Roman soldiers po yung nagdiin yan. Kapit na kapit yan sa anit mo. Siguro, kung sa dami ng tinik nun, lahat ng dugo ni Jesus sa ulo, halos parang naghilamos na siya ng dugo. Ganun po kahirap yung proseso ng kapatawaran ng kasalanan natin. Tapos ikaw, sasabihin mo na, akin na yung cross ko, ako na magpapasan. Magpipinitensya na lang ako para patawarin yung kasalanan. Di mo ba nakikita yung lahat ng ginawa ni Jesus? Hindi mo ba nakikita yung lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa'yo? And they put on him a purple robe. Yung purple robe po, galing po yan kay Herod. Binigay niya ni Herod nung binalik si Jesus kay Pontius Pilate. And then they said, Hail, King of the Jews, and they struck him with their hand. So ginugulpi po si Jesus habang minamak. Pilate then went again and said to them, Behold, I am bringing him out to you that you may know that I find no fault in him. Well, kahit anong mangyari, kahit anong sabihin nila, inulit-uli ni Pontius Pilate, wala akong makitang mali sa kanya. Then Jesus came out wearing a crown of thorns and the purple robe, and the Pilate said to them, Behold the man. Sabi sa John 19,
Verse 6, therefore when the chief priests and the officers saw him, they cried out saying, crucify him, crucify him. So bago pa ipasok or isuot kay Jesus yung crown, sinisigaw na ng mga tao, ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Pagbalik ni Jesus sa mga tao, pagkatapos siyang pahirapan ng mga sundalo, pinakita uli siya ni Pontius Pilate na may suot na koronang tinik, sinisigaw pa rin ng tao, ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Said to them, take him and crucify him, for I find no fault in him. Again, kung kayo nakikita nyo na mali siya, kayo na lang yung magpako sa kanya. Kayo na yung, wala akong makitang mali sa kanya, kayo na yung pumako. Isipin nyo, si Pontius Pilate, wala siyang makitang mali, pero yung mga tao, pinipilit ipako siya. Up to the point na si Pontius Pilate, na-stress na siya, kayo na lang yung gumawa. Ganong level po, yung stress ni Pontius Pilate sa mga tao na to. Then he said to them the third time, sabi sa Luke, what evil has he done? I have found no reason for death to him. I will therefore chastise him and let him go. 3 beses, sinabi ni Pontius Pilate, wala siyang kasalanan. Bakit kailangan siyang patayin? The Jews answered, we have a law, and according to our law, he ought to die because he made himself the Son of God. So, kailangan ni Jesus mamatay base sa law namin dahil sinasabi niya na siya ay anak ng Diyos. Siya ay sa Diyos. So, yung sinasabi niyo kanina na blasphemy, ito yun. Kailangan niya mamatay kasi blasphemer siya. Ayon sa religious leader. Isipin niyo po, hindi sila naniniwala kay Jesus. Mga religious leader po to. Hindi sila mga ordinaryong tao lang. Therefore, when Pilate heard that saying, he was the more afraid and went again to the praetorium and said to Jesus, where are you from? But Jesus gave him no answer. Then Pilate said to him, are you not speaking to me? Do you not know that I have power to crucify you and power to release you? So, saan ka ba? Saan ka ba galing? Bakit ganito yung galit ng mga tao sa'yo? Alam mo ba na kaya kitang ipapako? Kaya ko ring may kapangyarihan din ako para pakawalan ka. Jesus answered, you could have no power at all against me unless it has been given from above. Therefore, the one who delivered me to you has greater sin. So wala kayong kapangyarihan para sa akin. Wala kayong kapangyarihan na ipapako ako. Wala kayong kapangyarihan para patayin ako. Yun yung sinasabi ni Jesus Christ. At yung mga tao na nag-deliver sa'yo, yung mga tao na nagbigay sa akin sa'yo, kay Pontius Pilate, yung mga tao na nag-uusig sa akin, yung mga tao na tinitingnan ako as evildoer, they have their greater sin. Ano yung greater sin? Hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Clear. Ang greater sin is unbelief. Base sa context natin, unbelief. Kasi wala naman silang ibang kasalanan kundi hindi sila naniniwala kay Christ. 'Di ba? Hindi sila naniniwala na Son of God si Christ. Hindi rin sila naniniwala na si Jesus Christ yung Messiah. Hindi sila naniniwala na may authority si Christ. Clear naman po, 'di ba? From then Pilate sought to release him, but the Jew cried out saying, if you let this man go, you are not Caesar's friend. Whoever makes himself a king speak against Caesar. So kung papakawalan mo siya, hindi ka naniniwala ka na hindi ka kaibigan ni Caesar. Ibig sabihin against ka kay Caesar kasi si Caesar hari siya. When Pilate therefore heard that saying, he brought Jesus out and sat down. The judgment is saying that it's called pavement, but in Hebrew Gabata. Now it was the preparation day of the Passover and about the 6th hour, and he said to the Jews, behold, your king. Ito yung hari nyo. Behold your king. Tinanggal na po yung salitang King of the Jews. Ang sabi dyan, behold your king. In general, generic term, king. Walang specific na nasasakupan.
Ito po yung sagot ng mga Jews. But they cried out, away with him, crucify him. Pilate said to them, shall I crucify your king? Again, wala na po yung king of the Jews. Ang sabi po dyan, your king. The child priest answered, we have no king but Caesar. Then he delivered him to them to be crucified when they took Jesus and led him away. Anong revelation dyan? Hindi sila naniniwala sa authority ni Christ. Yung authority ni Christ as a king, hindi lang siya para sa Jews. Para po siya sa lahat ng tao. So again, yung kingship ni Jesus Christ, hindi lang para sa mga Hudyo. Para po siya sa lahat. Kung babalikan po natin, kasama po sa accusation nila kay Jesus Christ is, si Jesus Christ, hindi inutusan niya yung mga tao na wag magbayad ng tax kay Caesar. So, usaping pera. So, ang revelation dyan, hindi sila nagpapasakop kay Jesus, nagpapasakop sila sa picture ni Caesar, which is power and money. Clear po ba? So, sino po yung nasa coin? Ibigay ang para kay Caesar at ibigay ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos. Sino po yung picture ng coin? Si Caesar. So, ang Diyos nila dyan, it's either pera or kapangyarihan ng tao. Sa panahon po natin ngayon, anong ginagamit ng maraming church para manghikayat ng tao? Pera. Prosperity gospel. Hindi na si Jesus yung priority. Hindi na si Jesus yung number one. Ang motivation na lang, pera na lang, kapangyarihan na lang, influence na lang. Hindi na tinuturo si Christ. Mas ahead na yung influence. Clear po ba? So dito po sa church na to, wala pong ibang motivation, wala pong dapat ibang i-preach, kundi si Jesus lamang. Kapag nagpe-prepare po ako ng teaching, dalawa lang po yung motivation ko. Nasaan si Jesus sa scripture? Paano, kailangan makita ng tao kung anong meron sila kay Christ. Period. Wala na pong iba. Ngayon, kung na-motivate kayo kasi nakita nyo si Christ, na-apply nyo sa buhay nyo. Diba? Hindi ko kailangan iutos sa inyo na ganito nyo gawin o ganito yung gagawin nyo. Ang kailangan ko lang gawin, ipakita sa inyo si Jesus sa scripture. Siya yung magbibigay sa inyo ng knowledge. Siya yung magbibigay sa inyo ng motivation. Amen po ba? With him, they also crucified two robbers, one on his right and the other on his left. So, the scripture was fulfilled, which says, and he was numbered with the transgressor. So, kapag may gantong scripture, fulfillment, kailangan natin siyang balikan sa Old Testament para maintindihan natin siya. So, nasan ba yan sa Old Testament? Yung finulfill ni Jesus dyan. Ito po yan, Isaiah 53. Alam ko, kabisado na to ng maraming tao dito sa church kasi ito yung ginagamit natin pag nag-Holy Communion. For he shall grow up before him as a tender plant and as root out and dry ground. He was no form or comeliness, and when we see him, there is no beauty that we should desire him. Ganun po binugbog si Jesus Christ. Hindi po siya appealing. Ang daming sugat, ang daming pasa. Siguro mata na lang talaga yung walang latay eh. Yung expression na yon, mata na lang yung walang latay kasi buong katawan niya may sugat. He is despised and rejected by men, a man of sorrow and acquainted with grief. And we hid as it were our face from him. He was despised and we did not esteem him. Surely he was bore our griefs and carried our sorrows, yet we esteem him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him. By his stripes we are healed. So, hindi lang po pinatawad yung kasalanan natin. Lahat po ng sakit natin pinagaling. Sino pong hindi maa-at peace? Ganun po yung sakripisyo ni Jesus Christ. Payag ka ba? Pinatawad yung kasalanan mo pero may sakit ka. Di ba? Hindi. O kaya equivalent exchange. Papatawarin ko yung kasalanan mo pero puputulin ko yung paa mo. Hindi naman ganun eh. Hindi naman ganun si Lord.
So, pinatawad ka na, pinagaling ka pa, therefore I will divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors, and he bore the sins of many, and made intercession for the transgressors. So pinatawad yung lahat ng ating kasalanan, pinagaling muna yung lahat ng ating sakit. Kaya meron tayong communication. Si Jesus yung ating mediator from God to us. Si Jesus lang. Intercession. Tagapamagitan. Tayo yung mga transgressors. Matthew 27, and those who pass by blasphemed him, wagging their heads and saying, "You who destroyed the temple and build in 3 days have saved yourself. If you are the Son of God, come down from the cross." So nakikita niyo po ba, minamak nila si Jesus. Sinasabi nila, no, kung ikaw ba talaga yung anak ng Diyos, bakit hindi ka bumaba sa krus? Bakit hindi mo iligtas yung sarili mo? Likewise, sa chief priest also mocking with the scribes and elders, mga leaders ng church. He saved others, himself cannot save. He is the King of Israel. Let him now come down from the cross and we will believe him. So kapag si Jesus daw, sabi ng mga leaders ng church, kapag siya, niligtas niya yung sarili niya, saka lang ako maniniwala. Saka lang ako maniniwala na si Jesus ay Diyos. Na anak siya ng Diyos. He trusted in God, let him deliver him now, if he will have him. For he said, I am the Son of God. 2 beses, pati yung church leader sinasabi, kung Diyos ba talaga siya, kung anak ba talaga siya ng Diyos, maniniwala ako sa kanya pag niligtas niya yung sarili niya. Isipin niyo po, ganito po yung mga paniniwala ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Hindi naniniwala kay Jesus. Then one of the criminals who were hanged blasphemed him, saying, "If you were the Christ, save yourself and us." But the other answering rebuked him, saying, "Do you not even fear God, seeing you under the same condemnation, and we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds, but this man has done nothing wrong." Kahit yung kriminal na pinako sa krus, hindi siya naniniwala siyang walang kasalanan si Jesus. May tanong po ako dito. Yung criminal po ba na yan may nasulat kung Gentile siya or Jews? Wala, di ba? Hindi naman natin alam kung Hudyo yan or hindi. Hindi naman natin alam kung may alam ba yan sa batas or hindi. Ang alam lang natin sa kanya, may krimen siyang ginawa. Sobrang lala nung krimen na yun, up to the point na ipapako na siya sa krus. So in short, makasalanan tong tao na to. Pero sinasabi niya dito, naniwala siya kay Jesus. Regardless kung ano man yung naging kasalanan niya, naniniwala ako kay Jesus Christ. Then he said, to Jesus, "Lord, remember me when you come into your kingdom." Then Jesus said to him, "Assuredly I say to you, today will be with me in paradise." So inulit ko po ulit. Wala pong sinabi dito na si Jesus, tinanong niya muna, alam mo ba yung 10 utos? Gumagawa ka ba ng ganito? Gumagawa ka ba ng tama? Inassess muna ni Lord na kung pwede ba siya or karapat-dapat ba siya para pumasok sa kaharian ng Diyos. Wala pong assessment na nangyari. Ang alam lang natin, makasalanan siya, naniwala siya, nanampalataya siya kay Jesus. So naligtas siya. Assuredly, sinigurado ni Jesus na ligtas yung tong tao na to. Amen po ba? So yung mga taong feeling nila, yung mga tao na nag-condemn kay Jesus Christ, isipin niyo po sila pa yung may greater sin. Sila pa yung greater sin kasi unbelief. Hindi sila sinakop hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Pero itong tao na makasalanan, na nampalataya, na cover ng grace ni Jesus, naligtas. Amen po ba? So kung hindi yung mabubuting gawa yung motivation, ano dapat? Ang motivation is palagi niyong makita si Jesus Christ. Makita niyo yung salvation niyo. Makita niyo yung kapatawaran ng kasalanan niyo. Kasi wala na pong ibang way. Wala na pong ibang mediator.
Sa dami ng nakikita natin sa labas na nagpipinitensya, nakakaawa po sila. Kung alam lang nila kung ano yung tama, hindi nila gagawin yun. Kung alam lang po nila yung truth, yung totoo. Minsan po, binibiro ko po si Sarah, si wife, na parang gusto kong mag-apply ng taga-bugbog. Makaisa lang. Kasi meron doon yung parang tinali nila dito, tapos may nakahawak na ganun. Tapos, ang dami nilang ganun. Tapos, tinadyakan niya yung dito. Tapos, halos mabalian yung nagpipinitensya. Parang, enjoy yan. Libre sapak, libre sipa. Nakaka-entertain na nakakatawa, pero nakakalungkot kasi useless. Kahit mabaldado sila, kahit magulpi sila dyan, after nung pinitensya, baliwala. Baliwala yung sacrifice nila. Pero, ang daming naloko, ang daming gumagawa. Blasphemy. Yun yung blasphemy talaga. Kasi minimisrepresent nila si Jesus. Minimisrepresent nila yung kapatawaran ng kasalanan nila. So sabi diyan, after this, Jesus knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. So when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. And bowing his head, he gave up his spirit. So hindi nila kayang patayin si Jesus. Si Jesus mismo yung nag-decide na ibigay yung buhay niya. Kasi tapos na, bayad the context, tapos na yung pagbabayad ng kasalanan. Tapos na yung forgiveness of sins. Amen po ba? Again, yan yung proseso. Yan po yung proseso kung paano kayo sinave ni Jesus Christ. Yan po yung pinagdaanan niya para lang i-reach out niya tayo. Tayo na makasalanan. Tayo na hindi naman talaga tayo karapat-dapat. Sabi sa 1 John 1:2, actually, ito lang yung verse ko na post-cross. Ito lang yung verse ko na after crucifixion. Bakit? Kasi meron pa tayong part 4. Yung part 4, yun po yung post-cross. Gusto ko lang talaga daanan yung during the cross. Kasi pag kinat ko tong process ng salvation, hindi nyo siya maiintindihan eh. Kasi kulang yung kwento. And He Himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the whole world. So yung one sacrifice ni Jesus Christ, hindi lang yan para sa mga Hudyo. Lahat ng tao, binayaran niya yung lahat ng kasalanan nun. Sabi sa John 15, before cross pa rin to, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friend. No longer do I call your servants, for a servant doesn't know what his master is doing, but I have called you friend. For all things I have heard from my Father, I have made known to you. So, nung nanampalataya tayo kay Jesus Christ, nung na-capture tayo ng revelation patungkol kay Jesus Christ, lahat ng meron si God the Father, ginawa ni Jesus na make known to us, ni-reveal niya sa atin. So kung si Jesus na-reveal na sa'yo, yun yung greatest love na pwede mong ma-receive. Naniniwala po ba tayo? Greatest love has no one than this, that naniniwala tayo na binigay ni Jesus yung buhay niya para sa atin. Naniniwala po ba kayo? Through death, burial, and resurrection ni Jesus Christ. So kung greater love yan, ano po yung greater blessing? So yung greater blessing, yung makita mo si Christ kasi nakita mo na yung salvation mo. Hindi po pera. Yung revelation patungkol kay Christ, yun po yung greatest love. Amen po ba? Bring 1/4. Discipleship pala to. Hindi, joke lang. Balikan natin yung yung question natin kanina. Hindi to discipleship, sorry. Question. So sabi dyan, why was Christ crucified? What crime was He accused of committing? Yun. Sabi niya, proclaiming that He is God. Pero again,
Pinako siya kasi, tawag dito, yung reason ng government para ipako siya kasi pinilit nila na nag-a-against si Jesus kay Julius Caesar. Ina-against niya yung kingship ni Julius Caesar. Kaya nagkaroon siya ng criminal, tawag dito, nagkaroon sila ng criminal case kay Jesus na nag-a-against sila sa emperor. Yun po yun. Second question, what was considered the greatest sin of the religious leader during the time of Jesus Christ? Unbelief. Hindi sila naniniwala na si Jesus, Son of God. Hindi sila naniniwala na si Jesus yung Messiah. So, hindi sila naniniwala na si Jesus, may authority siya para bayaran lahat ng kasalanan natin. So, what is the truth? Kung tatanungin kayo ng mga tao sa labas, ano yung totoo sa inyo? Ano yung totoo sa inyo? Ayan. Isasabi si Bobby. Pero, again, death, burial, and resurrection, tama yan. Si Jesus yung kapatawaran ng kasalanan natin. Wala tayong ibang kayang gawin. Hindi natin kayang iligtas yung sarili natin. Dahil sa isang sakripisyo ni Jesus, tayo ay naligtas. Yan yung totoo. Amen. So sa lahat ng binasa mo, bakit Salvation of Christ yung title mo? Again, dahil sa process. Gusto kong makita nyo yung process ni Lord kung paano niya tayo sinave. So yun lang po, tapos na po ako. Salvation in Christ, Part 3. So may naiintindihan naman po tayo. Amen po ba? Wala nang sumasagot. Actually, mahaba daw po akong mag-preach. Kasi ayoko na nagpuputol ng preaching. Ayoko rin na hindi nyo makita si Christ. Ayokong hindi nyo makita yung sacrifice ni Jesus Christ. So, let's pray po. Daddy God, maraming salamat po sa revelation na ito na wala kaming ibang kapatawaran ng kasalanan, wala kaming ibang pagpapala, Lord God, kundi ikaw lamang. Alam namin na by one sacrifice ni Jesus and express ni God the Father yung love niya sa amin, yung greatest love niya sa amin. Lord God, na si Jesus pumaba siya para kunin lahat ng aming kasalanan, Lord God. At Lord, we declare, Lord God, lahat ng knowledge ay binigay mo na sa amin, sa bawat isa sa amin, para wala kaming ibang makita, wala kaming maihayag, kundi si Jesus lamang. We pray, Lord God, sa lahat ng tao sa labas, Lord God, na hindi pa nakakaunawa ng revelation na ito, sa lahat ng makakapanood ng live stream na to, alam namin na ipapakita mo na sa kanila yung truth about your salvation, truth about the forgiveness of sins, truth about the one sacrifice na hindi nila dapat pagtrabahuhan at wala silang ibang magawa kundi yung manampalataya sa iyo, Lord God. Lord, alam namin, Lord God, na wala kaming ibang papanampalatayanan kundi yung mayaman mong biyaya. At Lord, ipakita mo sa bawat isa sa amin, ipakita mo sa lahat ng tao, si Jesus lamang yung pagpapalang meron kami. Lord God, I declare sa lahat ng may business, sa lahat ng nag-work, alam namin, Lord God, na lahat ng yun ay pinagtagumpayan mo na, walang may challenges man sa buhay. Alam namin na ikaw yung wisdom namin, ikaw yung knowledge namin para magpatuloy sa mundo na alam namin na punong-puno ng challenges. At Lord God, alam namin na maraming tao yung mag-a-against sa amin. I-declare kami na evildoer, i-declare kami na kulto Panginoon, i-declare kami na wrongdoers, Lord God. Pero alam namin na ikaw yung tama, Lord God. Yung preaching ni Jesus Christ yung tama. Kaya wala kaming ibang gagawin kundi mag-stand, mag-depend dun sa mayaman mong biyaya. Kaya muli, maraming salamat. In Jesus' name, Amen.